sa ating live ngayong araw. Ano ho? Ang ating pong pamagat, King Croc Tears. Ito po'y luha ng hari ng buwaya. Sino yung King Croc? Yan po yung ating pag-uusapan. Sino yung hari? Yung pinakasiga sa mga buwaya. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong araw ng Biyernes, Friday, April 24, 2026. Meron din si at Maiko J. Vinuya. Good day, Attorney Vic, watching from Czech Republic. Yan, yung Czech Republic, naglabas po ng pahayag ang Department of Justice na hindi naman pala arestado si Saldico. Hindi po siya nakakulong sa Prague, diyan po sa Czech Republic. Nasa mga pahayagan po yan, kanina lumabas yung sa Tribune. Pagbigyan po natin Tribune, ito po yung chismis po ang lakad nito, pero pagbigyan natin siya ngayon, pakitaan natin siya rito. At ganun din, pinapa-verify ko ito, pero ganun din, Philstar naman ang dala nito. Sinasabi na naglabas ng paglilinaw ang DOJ na wala pong pag-arestong naganap laban kay Saldico. Yan po yung ating sinabi na nun sa inyo, hindi ba? Mag-ingat sa fake news ng Malacanang. Mag-ingat doon sa mahilig mag-report ng fake news. Mismong si Bongbong Marcos ang dapat magpaliwanag nito na bakit tinatanggi ngayon ng sarili niyang mga kawani sa Department of Justice na hindi po totoo na arestado si Saldico. Lumabas na po ito sa mga pahayagan dito, isa sa Philstar at meron din isa sa Daily Tribune. So malinaw ho, ano ho, yung ating pong pamagat ay yung King Croc Tears. Ang tanong, sino yung hari ng buhaya? Sino ba talaga yung King Croc? Alam mo ninyo, marami talagang diversionaryong ginagawa ang kasalukuyang administrasyon. Pati yung mainstream media, pati yung mga pahayagan, wala po yan, huwag kayong umasa dyan. Napakalaking balita yung paglabas ng isa sa mga King Croc, si Martin Romualdez. No? Hindi lamang niya isiniwalat ng buo pa yung kanyang nalalaman, subalit hawak ko po yung kanyang naging pahayag. No? Maraming naging balita. Pag-usapan po natin, himayin natin. Ano ho? Yung statement ni King Croc laban sa kapwa niya King Croc. Ano? Bakit po may tears? Di ba yung luha ng buhaya, ang ibig sabihin niyan peke? Ano? Yung luha po ng buhaya, ibig sabihin niyan, pinipeke niya. It feigns sadness or it feigns sympathy, yung nagpapaawa, yung nagpapabiktima ang papel. Sila yung biktima. Kababayan, Friday po ngayon. Alam naman ninyo, pagpapasok ang weekend, naglalabas ang napakaraming kasinungalingan ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo, ang team ni Bongbong Marcos para matabunan. Yung trilyon pesos na pinagnanakaw nila. At kabahagi dito, itong drama, itong sarswela, itong napakamahal at ingranding production ng corrupt at kurakot na Bongbong Marcos administration gamit ang impeachment process. Pag-uusapan din natin yan. So, King Croc Tears, mag-iingat po kayo sapagkat yung itsurang malungkot, yung itsura pong nagpapaawa at kaawa-awa, bagamat ang laki ng pinayat ng isang King Croc, ni Martin Romualdez, wag po kayong maawa doon. Bahagi sila ng trilyong pisong pagnanakaw na kanilang ginawa at hanggang ngayon ay ginagawa sa ating mga Pilipino. Hindi po sila dapat kaawaan. Simulan po natin, himayin natin yung naging pahayag ni King Croc Martin Romualdez. Di ko na po isa-isa na. Ang sinabi niyang isa, I will not keep quiet anymore. Di na raw siya tatahimik. At haharapin daw po niya ito at sasabihin niya yung mga katotohanan dahil the truth deserves to be heard. Yan po yung kanyang pahayag sa kanyang naging first public statement and appearance going head-to-head against his cousin, isa pang King Croc
si Bongbong Marcos. Ano? Pareho yan. May mga podcast or interview si Bongbong Marcos, kunyari naluluha. Diba? Kunyari nalulungkot siya, ayaw daw niyang nahihirapan ng mga Pilipino. Soli mo kaya yung bilyon-bilyong dineliver sa iyo ni Saldico. But you have to walk your talk. Ganon din itong si Martin Romualdez sa paglabas niya. Kunwari, itsura niya kaawa-awa, namamayat, at mahal din niya unyang Pilipino. Pero trilyon-trilyon piso rin ang pinagkukuha ng mga ito. So wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ito. For all we know, kagaya nga po ng ating pamagat, King Croc Tears, ito po ay kanilang pamamaraan to feign or simulate yung kalungkutan, paghingi ng simpatya, minamanipula po nila kayo. Kaya ako ay naririto upang gabayan kayo. Sabi po ni Martin Romualdez, ni King Croc, Martin, I am today, this was dated April 21, binabasa ko lang para lang po magabayan kayo. Sabi niya, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit that he has submitted. April 21 pa ho ito. Ngayon po ay April 24 na. Meron na ho ba kayong nakita na kanyang affidavit na isinumite sa ICI kung saan man? Ito po ay undertaking niya sa ating mga Pilipino. Sapagkat yung address niya bilang kongresista at bilang dating Speaker of the House ni King Croc Martin Romualdez, ito po ay for public consumption. Meron siyang public undertaking that he has authorized whoever, baka yung bata niya, si Ponyong, yung Ponyong Gabonada, batang sarado ni Martin yun. Nasaan ka na ngayon? Ipagtanggol mo si King Croc Martin. Ngayong pakiramdam ni King Croc Martin, siya ay itinatapon at itatapon sa ilalim ng bus. Yan po yung kanya naging pahayag sa Ingles. Meron po siyang isang paragraph, how can I be the mastermind? Importante po ito, Ang sabi niya, ang national budget daw, para maunawaan natin, alam naman ho natin yan, hindi ba? Kaya nga po tayo nandirito upang gabayan ho kayo. Yung budget process entails yung budget preparation, yung budget legislation, yung budget enactment and implementation, at yung accountability. Yung 4 na proseso pagdating po ng budget cycle. So yan po inalalaman natin at sabi nga niya, hindi lang naman daw Kongreso ang humipo sa ating pambansang budget. In fact, dito malinaw dito. Malinaw na itinuturo na ni King Croc Martin si King Croc BBM. Ang sabi niya, ang national budget ay nagmumula sa Office of the President. Tama po 'yon. Na-diskurso na rin ho natin yan. Magkakaroon ng DBCC, budget call, tapos magkakaroon ng yung BESF, yung budget of expenditure and the sources of financing. Mauwi po yan doon sa NEP. Sasubmit ho yan sa Kongreso, back and forth ang Kongreso, may vice-cam, kasali dyan si Saldico. So tama po siya doon sa puntong yon. Ang sinasabi niya, doon meron talagang budget, yung cycle po ng pagpasa ng budget mula sa OP, representing the Executive Department, dadaan sa mababang kapulungan, dadaan sa Senado, na ang tinuturo ngang ilalaglag nila ay si Chis Escudero, dating Senate President, at babalik na sa tanggapan ng Pangulo. Dito malinaw, ang sinabi ni Martin Romualdez, kung magkakaroon ng korupsyon, ito ay magaganap sa tanggapan ng Executive Department, short of naming the Office of the President. But, tanungin po ninyo ang sarili ninyo, sino ang namumuno sa Executive Department? Sino ang Chief Executive Officer? Sino yung Chief Executive of the Land na nagpapatupad ng lahat ng batas, ng alituntunin, ng budget process, nag-uutos at may mga alter ego sa iba't ibang departamento? Hindi ba't ang Pangulo ng Pilipinas? At hindi ba't ang Panggulo ng Pilipinas ngayon walang iba kundi ang pinsan ni King Croc Martin Romualdez na si King Croc Bongbong Marcos? So dito malinaw
sa naging pahayag ni Martin Romualdez, ininguso na niya si Bongbong Marcos. Malinaw dito, if corruption were to occur, it happens at the level of the execution of the General Appropriations Act, yung GAA. Doon na raw po nangyayari yung katayan. Doon na raw po nangyayari yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon sa level ng Office of the President, being the ultimate representative and symbol of the Executive Department. Galing po ito kay Martin Romualdez. So, nauuwi na po sila sa ano po ito? Sa rule of the jungle. Yan na po ang kanilang estado ngayon. Yung mga dating mag-aalyado na akala mo'y hindi maghihiwalay at walang katapusan, ang ligaya at pagpapakasasa sa pera't pondo't buwis nating mga ordinaryong Pilipino, sila na ngayon ang nagpapatayan. Rule of the jungle na ho ito. Battle of the Crocs. Ano ho? Labanan na ito ng mga buhaya. Yung buhaya ng Tacloban, laban sa buhaya ng Batak. Nagngangat-ngata na po sila. Ang problema, pareho pong talagang napakakukunat ng mga balat nito. So tingnan natin kung sino yung may mas matatalim na pangil at ngipin na tatagos doon sa kapal ng balat ng mga buhayang naglipa na sa ating lipunan. Ano? So rule of the jungle na po ang umiiral sa kanilang relasyon. Yung wala na pong absence of order. Wala na po. Wala na. Ang nangyayari sa kanila, wala nang sistema, dog eat dog. Katayan na. Sila nagkakainan. Sila nagkakatayan. Yan ang normal na mangyayari po dyan dahil as I've said many times in the past, wala namang pinagsamahang dahil sa prinsipyo yung mga yan. Yan ay nagsasama-sama, giliw na giliw sila sa isa't isa dahil lang sa pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. At syempre, yung self-instinct, yung survival na po nila at yung pagpapanatili sa mga sarilit ang kanila sa poder, sa kapangyarihan. Yan po yung rule of the jungle. Ngayon po sila'y nag-aaway-away na, nagkakainan na dog eat dog. Yan po yung nangyayari ngayon. Kaya muli, mag-iingat po kayo. Dahil yung King Croc, andyan pa rin. Si King Croc Martin, si King Croc Saldico, si King Croc Bongbong Marcos, dami ho nila eh. At ngayon, ang naglalaban na lang, sino yung mas pinakamalakas sa lahat ng mga naglipa ng buhaya. Nandyan si Manny Bunuan, pag-alagala pa. Si Adrian Bersamin, baka makonsensya na at gusto lumabas. Si Queen Croc, may Queen Croc din. Pwede ba namang King Croc lang? May Queen Croc din, si Queen Croc Mina Pangandaman. Huwag ninyong kalilimutan yan. At isa pang hindi pa siguro king ito, medyo mid-size ito, si Trigib Olaybar. Di ba? Ang dami nilang mga buhaya. Pakikita ho natin mamaya. So, yung sinasabi ni Martin Romualdez, kung merong korupsyon, yung command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. And when you speak of command responsibility in the executive branch, isa lang ho ang tutumbukin yan. Isa lang ang tinutumbok at ininguso ni Martin Romualdez. Itinuturo na niya si Bongbong Marcos, yung kanyang pinsan. Bakit ba naman hindi? Ikukulong ka na eh. Di ba? Ikukulong na si Martin Romualdez. At hindi ko alam kung merong tikas si Chis Escudero, dating Senate President, na lumabas din kagaya ng paglabas ni Martin Romualdez. Talagang dito, battle royale na po ito ng mga buhaya dahil yung statement naman ni Zaldico, di ba? Pag-discuss po natin lahat ito. Ang itinuturo ni Zaldico, bukod kay Bongbong Marcos, may mga daan-daang bilyong insertions. Bongbong Marcos, King Croc din yan. Si Chis Escudero. Again, yung sulat ni Zaldico
papunta kay King Crook BBM noong February 2025, malinaw doon. Ang laglag na laglag doon ay si Cheese Escudero. Daang bilyon piso ang itinuturo ni Saldico na pinagkukuha ni Cheese Escudero. At kabilang na dyan yung pagtatanggal ni Cheese Escudero sa 74 billion pesos PhilHealth appropriation or allocation nung taong 2025. Nung dumaan na kay former Senate President Cheese Escudero, ayon kay Saldico, ginawang zero ni Cheese Escudero ang pondo ng PhilHealth, pondo nating mga Pilipino para sana sa ating kalusugan noong taong 2025. So, si Martin naman ang sinasabi niya, kung merong korupsyon, nagaganap ang korupsyon during the project implementation, kung saan procurements are undertaken, number one. Second, where monetary disbursements are actually made. And it happens when the substandard projects are passed off as legitimate, or when ghost projects are made to appear real. Ito yung statement ni King Crook Martin Romualdez. Malinaw ho dito. Malinaw dito, bagamat hindi niya pinangalanan, isa lang ang tinutumbok. Isa lang ang inunguso ni Martin Romualdez bilang ulo ng sindikato, pinuno ng mafia, pinaka-mastermind, pinaka-buhaya sa lahat ng buhaya. According to isa pang buhaya na si Martin Romualdez, sino daw yon? Itinuturo niya, ininguso niya si Bongbong Marcos. Pero, napansin ho ba ninyo, hindi pinag-usapan ito sa mainstream media. Kaya wag na ho kayong mag-rely, wag nyo nang tangkilikin yung mga yan. Peking balita ho ang linalako ng mga yan. Napanood nyo ba sa TV? Isang araw lang nawala na. Napakalaking balita nito. Yung magpinsan, pinsang buo, dating speaker ng kasalukuyang presidente, karancho niya, kaututang dila, ika nga, inilaglag na niya si Bongbong Marcos. And yet, tikom ang bibig, pati yung mga usual kolumnista. Ano ang topic nila? Inday Sara, yung huwad na impeachment laban kay BP Inday. Giliw na giliw sila dito sa kalokohang pinagagawa ng Committee on Injustice ng House of Representatives. As I have said, magwi-weekend po tayo, ibabalik ko lang, paintulutan ninyo ako, ibabalik ko kayo sa mga dapat talagang pag-usapan, yung sentro talaga dapat ng balita. Committee on Injustice. Panay kawalang hiyaan. Nag-iimbestiga kuno sa ngalan ng accountability. Pakinggan po ninyo ito. Sino ang pinuno ng Committee on Injustice? Yung taga Batangas, hindi si Lian Lebiste. Matino yung batang yun. No? Kundi itong si Luis Tro, yung chairman ng Committee on Injustice ng House of Representatives. By the way, nasa na yung napakinggan nyo na ba? Narinig nyo ba? Yung young guns, tahimik ano? Yung mga matitikas na bataan ni Martin Romualdez na kontratuin si Martin Romualdez nung si Martin Romualdez ay speaker, daig pa ang pagtrato nila kay Papa, kay Santo Papa eh. Hindi pwedeng magalusan, hindi pwedeng dapuan kahit lamok si Martin Romualdez. At pag nakita ng young guns yan, tiyak papaluin agad yung lamok o yung langaw. Ngayon, naglaglagan na yung magpinsan. Nasaan yung young guns? Nakakabingi ang katahimikan ninyo. Nasaan na yung chairman ng napaka-manipulative na Committee on Injustice ng Mababang Kapulungan? Lahat po dito sa inyong pahina ay may resibo. Pakinggan po ninyo ito at panoorin. Hindi po magyayang without the leadership of the Speaker of the Congress of the Philippines. Ganon? At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo. Bumaba nyo at bumaba ang biyaya sa 2nd District. It is because
of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may ayos dahil Speaker. Kaya may anak dahil Speaker. Kaya may tupad dahil Speaker. Dahil Speaker. Speaker. Ngayon, dahil Speaker. Imaginin mo napakabilis tumalikod, walang kwentahong tao. Panoorin niyo ulit. Hindi po with Speaker Congress of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo. Kung bakit bumabagyo at bumabagyo sa second extreme, it is because of our Speaker. So once again, let us stand. Ang linaw, di ba? In short, sa dami-dami ng sinabi ni Luistro, in a nutshell, ang ibig lang niyang sabihin, kaya may nakawan dahil ni Speaker. Yun lang ibig niyang sabihin. Ang dami-dami niya, in-itemize niya. Ang bottom line, ang gusto niyang sabihin, kaya may nakawan dahil ni Speaker. Pero rumesbak naman si Speaker. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, kaya may ghost project dahil ni BBM. Kaya merong mga substandard projects dahil ni BBM. Kaya merong mga monetary disbursement na limpak-limpak na salapi dahil ni BBM. So dito makikita natin labo-labo na yung mga buhaya. Yung akala mong hindi maghihiwalay nung araw dahil ganansya sa pera, nung inabot na sila ng karma at mabilis ho talaga ang karma, nagtuturoan na sila. Nakita natin kung paano diniin ni Luistro si Speaker. Dahil daw may mga nakawan, dahil ni Speaker. Inisa-isa, IX, Tupad, AKAP, kung ano-ano pa, dahil ni Speaker. Ngayon, nasaan si Speaker? Diba? Si Speaker, linalabanan na yung kanyang pinsan. Ang tinuturo ni Speaker, kaya raw may ghost project, flood control projects, dahil ni BBM. Kaya may substandard projects dahil ni BBM. Kaya meron trilyong pisong pagnanakaw dahil ni BBM. Kaya may bilyon-bilyong insertion ng OP dahil ni BBM. So maganda po itong nangyayari sapagkat ever since, it is of my strong belief, pag yung trilyong piso na ang nakawan, hindi nyo matatago ito. Hindi matatago at it's just a matter of time. It's not even a matter of if. It is really a matter of when. When sila mag-oonsehan. At yan na, nag-oonsehan na. No? Meron ding malaking kasinungalingang sinabi itong si Martin. Sabi niya, here is the simplest way to test the theory that I am the mastermind of this scheme. Naguhugas kamay. Ano? Kung siya raw po talaga ay kasali sa nakawan, korupsyon, kurakot at anomalya, dapat daw ho, ma-check ang kanyang distrito. Yung mga proyekto sa kanyang distrito. Ito po'y hindi pawang katotohanan. Sapagkat hindi niya kinikwento yung napakaraming legislative district na kung saan siya yung district na nag-take over. Ano? Siya yung in charge doon sa district ng mga congressman na namatay. Ano ho, kaya may na-disqualify. Halimbawa, siya po yung caretaker ng distrito. Yun hindi niya kwinento. Diba? Hindi niya kwinento. Kagaya nung pinagyayabang ni Luistro. Hindi yon distrito
ni Tambaluslos. Pero narinig natin sa bibig mismo ng chairperson ng Committee on Injustice, bumaha, yun po ang term niya, bumaha ng AX, bumaha ng AKAP, bumaha ng kung ano-anong ayuda dahil ni Speaker. So si Speaker, gumagamit siya ng ibang conduit para magmukhang malinis yung kanyang sariling distrito. Ano? So dito makikita natin na nagsisinungaling pa rin itong si Martin Romualdez, hindi niya ibinibigay yung buong katotohanan. Kaya mag-iingat kayo dito sa King Croc Tears o yung luha ng mga buwaya.